Posibleng mabuo ngayong off-season ang reunion ni Luka Doncic at Kristaps Porzingis sa ilalim ng Los Angeles Lakers matapos may ugnay ang pangalan ni Porzingis sa Lakers sa iba't ibang reports. Ayon sa The Sporting News at Sportsnaut, isa si Porzingis sa mga maaaring tingnan ng Lakers bilang low-risk move na may malaking potential upside, lalo na't kilala na niya kung paano maglaro katabi ni Luka mula pa noong panahon nila sa Dallas Mavericks. Walang duda na kapag healthy si Porzingis, isa siya sa pinaka-skilled na big man sa NBA. Kaya niyang mag-spread ng floor dahil sa kanyang outside shooting, mahusay din siyang rim protector, may haba at shot blocking ability, at isa ring solid lob threat para kay Luka Doncic. Dagdag pa rito, napatunayan na rin ni Porzingis na kaya niyang tumulong sa isang championship team matapos siyang maging bahagi ng championship run ng Boston Celtics noong 2024. Kahit limitado minsan dahil sa injury, malaking factor pa rin ang kanyang shooting at depensa sa tagumpay ng Boston. Pero kahit maraming strength si Porzingis, hindi maikakaila na malaki rin ang risk sa kanya. Isa sa pinakamalaking problema ng 10-year veteran ay ang kanyang pagiging injury-prone. Sa halos buong karir niya, paulit-ulit siyang tinamaan ng injuries at kadalasan ay hindi available kapag pinakakailangan ng team lalo na sa playoffs. Ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit palagi siyang nasasangkot sa trade rumors o kaya naman ay naipapasa sa iba't ibang koponan. Noong panahon nila ni Luka sa Dallas, marami ang nag-expect na magiging isa sila sa pinakamapanganib na duo sa NBA. Sa papel, mukhang perfect combination ang isang elite playmaker gaya ni Luka at isang stretch big na tulad ni Porzingis. Pero sa totoong laro, hindi talaga sila tuluyang nag-click. Madalas may injury si Porzingis, hindi naging consistent ang chemistry nila, at minsan ay nawawala rin siya sa opensa ng Mavericks. Dahil dito, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang tambalan kahit mataas ang expectations noon. Matapos ding matrade si Porzingis sa Golden State Warriors, lalo pang naging problema ang kanyang kalusugan. Iniinda umano nito ang recurring lower back spasms, left Achilles tendinitis, at maging ang chronic illness na tinatawag na POTS o Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Dahil dito, madalas siyang nawawala sa lineup at hindi naging 100% healthy sa mahahalagang laban ng Warriors, kabilang na ang kanilang naging kampanya sa play-in tournament. Kaya ngayon may pangamba rin na baka parehong sitwasyon lang ang maranasan ng Lakers sakaling kunin nila si Porzingis ngayong off-season. Kaya para sa Lakers, malaking sugal kung si Porzingis ang target nilang kunin kahit pa unrestricted free agent na ito. Totoo na mataas ang upside kapag healthy siya, pero walang kasiguraduhan kung kaya niyang manatiling healthy sa buong season at lalo na sa playoffs. At alam ng Lakers na hindi sapat ang pangalan lang. Kailangan nila ng players na maaasahan kapag dumating ang pinakamahalagang laro. Sa tingin ng maraming fans, maaaring mas magandang direksyon para sa Lakers ang kumuha ng mas batang big man na malakas sa depensa, rebound at may kakayahan ding tumira sa labas. Mas swak iyon sa timeline ni Luka at mas may kasiguraduhan sa long-term future ng koponan kumpara sa pagkuha kay Porzingis na may malaking injury concerns. Pero kahit ganoon, walang duda na kapag healthy si Kristaps Porzingis, isa pa rin siya sa pinakadelikadong big man sa NBA. Ang tanong na lang ngayon, handa bang sumugal ang Lakers sa isang player na may elite talent pero may kasamang malaking risk? Kayo mga idol, ano sa tingin ninyo? Dapat bang kunin ng Lakers si Kristaps Porzingis para sa reunion nila ni Luka Doncic o mas mabuti nang humanap ang LA ng mas bata at mas dependable na center para sa future ng team? Samantala, kung sakaling hindi matuloy o hindi maging praktikal para sa Los Angeles Lakers ang pagkuha kay Kristaps Porzingis, isang mas realistic at posibleng mas bagay na target para sa kanila ay si Aaron Gordon ng Denver Nuggets. Ayon sa ilang reports at NBA insiders, hindi na raw untouchable si Aaron Gordon pagdating sa posibleng trade discussions ngayong off-season. Habang sinusubukan ng Denver na ayusin muli ang kanilang roster matapos ang disappointing playoff exit, posible nilang galawin ang ilan sa kanilang malalaking pangalan para magkaroon ng mas malalim na lineup at financial flexibility. Kasama na rito sina Aaron Gordon at maging si Jamal Murray na sinasabing maaari ring mapasama sa trade conversations kung makakakuha ang Denver ng kapalit na makakatulong sa future nila. Malaking dahilan kung bakit pinag-uusapan si Aaron Gordon para sa Lakers ay dahil swak na swak ang playing style niya sa tandem ni Luka Doncic at LeBron James. Kilala si Gordon bilang isang elite defender na kayang bantayan halos lahat ng posisyon, mula guards hanggang big men. Bukod dito, napakalakas niya sa transition offense, lob plays, cuts papunta sa rim at hustle plays na hindi madalas nakikita sa stat sheet pero sobrang importante para manalo. Noong championship run ng Denver noong 2023, napakalaki ng naging kontribusyon ni Aaron Gordon sa sistema nila. Siya ang pangunahing depensa laban sa pinakamalalakas na scorer ng kalaban habang nagbibigay rin ng solid scoring, rebounding at energy sa opensa. Malaking tulong siya kay Nikola Jokic dahil mahusay siyang gumalaw ng walang bola, mag-screen, dumepensa at tumapos sa ilalim ng ring. Dahil dito, naging isa siya sa pinakaimportanteng piyesa ng Nuggets sa kanilang championship run. Sa Lakers, pwedeng maging pareho o mas malaki pa ang role niya. Isipin na lang ang chemistry nila ni Luka Doncic sa pick and roll at layup plays. Habang si Luka ang nagkokontrol ng opensa, si Aaron Gordon naman ang maaaring maging pangunahing defender ng Lakers laban sa mga elite wings ng NBA. Maaari rin niyang bawasan ang defensive pressure kina LeBron at Luka dahil kaya niyang gumawa ng dirty work sa loob at depensa. Isa pa sa pinakamagandang katangian ni Gordon ay ang pagiging athletic at physical niya.
Ito mismo ang isa sa mga malaking problema ng Lakers nitong nakaraang season. Kulang sila sa matitinding defenders at energy players sa harap. Kapag dumating si Gordon, posibleng maging mas mabilis, mas matigas at mas athletic agad ang lineup ng Lakers. Gayunpaman, may ilang concerns din kay Aaron Gordon. Sa playoffs ngayong taon, nagkaroon siya ng injury issues kabilang ang hamstring strain at shoulder problems na nakaapekto sa kanyang performance at availability sa ilang crucial games. Kahit pilit siyang lumaro para tulungan ang Denver, makikita na hindi siya 100% healthy sa ilang pagkakataon. Ngunit sa kabila nito, pinatunayan pa rin niyang isa siyang warrior na handang magsakripisyo para sa koponan. Para naman sa Denver, posibleng isa sa dahilan kung bakit handa nilang pag-isipan ang pagbitaw kay Gordon ay dahil sa salary cap concerns at kakulangan nila sa depth nitong playoffs. Habang malakas pa rin ang core nila, kailangan nilang magdagdag ng mas maraming role players at shooters sa paligid ni Nikola Jokic. Kung makakakuha sila ng mas batang assets o mas malalim na rotation pieces kapalit ni Gordon o Murray, maaaring ikonsidera nila ito para manatiling contender sa mga susunod na taon. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung mangyayari ang trade na ito. Pero kung seryoso ang Lakers na bumuo ng championship team sa paligid ni Luka Doncic at LeBron James, si Aaron Gordon ay isa sa pinaka-ideal na pwedeng idagdag sa roster dahil dala niya ang depensa, athleticism, championship experience at winning mentality na kailangan ng Lakers. Mga idol, paano kung mangyari nga ito? Sa tingin nyo ba si Aaron Gordon ang tamang pyesa para maibalik ang Lakers sa NBA Finals o may iba pa kayong gustong targetin ng LA ngayong offseason? Up top to Jokic. Inside to Gordon. Throws it down and the foul. Jokic with another perfect pass and a chance for a three-point.